Ay, grabe. Kung ganito talaga lagi kalakas ng ulan for 2 weeks, paano na matutuyo ang ating mga underwear, mga brief, panty, tsaka bra? Paano na yan matutuyo? Bale, tignan natin kung ilan na yung underwear kong naiwan. Ayan na talaga, no? So, 1, 2, 3. So, tatlo na lang and kailangan na talagang mag-dry yung sinampay ko or else. Ang nakakaloko pa dito ay pumapasok na yung tubig sa dingding ng room ko. Kaya kailangan ko talaga siyang punasan kasi medyo may amoy siya tapos dumadami na yung tulo. Kaya kailangan talaga nating punasan. Tsaka mawiwindang ka talaga dahil sa 2 weeks ng ulan, nagmo-moist na pati yung floor namin. Tapos nagtutudtud pa or should I say tumutulo pa every time na bumubugso yung ulan. From week 1, ganito talaga stormy ang weather at nagfa-fog. Tapos, pagdating naman sa week 2, sobrang maulan, mahangin pa. And then pati ba naman sa week 3, ganito pa rin. Hay nako. Etong lintik na dalawang bagyo kasi yung salarin. Yung isa, eto si Emong, etong nasa left. Then eto si Typhoon Crosa. So silang dalawa ang dahilan kung bakit etong habagat na to yung parang nakikita yung streaks of red. Yan yung hinihila nila. Kaya maulan dito sa Luzon, tas western sections ng Mimaropa. So no wonder, for 2 weeks umuulan. Kaya paano matutuyo ang ating mga underwear niyan? Start tayo ngayong week 1. Walang pasok ang preschool to senior high school. So ibig sabihin mga college, tapos yung mga government, private, and public may work. So ako, no choice kundi papasok kahit na maulan. So, as you can see, napaka-foggy and malakas yung hangin pero tuloy pa rin ang laban. So, ganito yung sitwasyon sa amin ngayon dito sa northern part ng Luzon. Kaya kung gusto nyong i-experience ang foggy weather ng Baguio at Benguet ngayon, pwede naman kayong umakyat pero via Marcos Highway tsaka Nagilian Road kasi nga yung Cannon Road is sarado siya ngayon. Kaya lang dapat magtiis kayo kasi maulan pa rin hanggang ngayon dulot ng habagat. Kasi hindi pa umaalis yung dalawang bagyo na hinahatak itong southwest monsoon. Iba naman ang eksena dito kapag gabi. Kasi medyo misty, tapos nostalgic, and then sobrang kapal ng fog. So gabi-gabi, ganito yung eksena dito. Kaya kung gusto nyo ma-experience, try nyo umakyat pero with precaution ha. It's already week 2 and walang pagbabago ang weather dito sa amin. Foggy, tapos pabugso-bugso yung ulan na may kasamang malakas na hangin. Tapos walang change. Talagang ganito pa rin talaga. So, same yung advisory ng lalawigan namin. Walang pasok sa preschool to senior high school. Kaya no choice, papasok talaga kami. So, ganito yung sinusulong namin everyday. Para sa akin, kailangan kong labhan yung mga damit na hindi masyadong nagagamit. Kasi kapag umuulan katulad nito, nagkakaroon siya ng amoy dahil sa moist, nagiging lumot siya. Lalong-lalo na kapag estudyante ka at may work na hindi sakop doon sa mga advisory na walang pasok, kailangan mo talagang lumabas at magpalit ng damit. So, ito yung mga ilan lamang sa mga damit na nilabhan ko. So, ihahang ko siya and sana mag-dry over time para magamit ulit natin. Eto nga pala yung ilan sa mga damit natin na nilabhan na medyo nagdadry ng konti. Tapos, yung iba talagang wet na wet. Kaya kailangan talagang mag-dry or else gagamit tayo ng oven o kaya ipaplansya na natin para mag-dry agad. So, ay sana tumigil na tong ulan. So, eto na siya. Bububugso na naman yung ulan with hangin tapos mamaya kakapal na naman yung fog kapag matapos itong pagbugso ng ulan. So, as you can see, dito nakalagay yung mga damit kasi pumapasok yung tubig talaga. Kaya alam mo yon, magti 3 weeks nang umuulan. Grabe. Pero hay, salamat. Sa wakas nag-text na rin yung laundry na pwede nang i-pick up yung ipinalaba kong damit ko. Kaya it's time talaga for us to pick up yung mga nilaundry ko kasi wala na akong gagamitin bukas. So ngayon, nag-drive talaga ako kasi hindi pwedeng laging same yung damit ko na basang-basa at medyo nagmo-molds na yung gagamitin ko. So ayun na nga, medyo ninervyos yung kumukuha sa akin dito dahil syempre nagsisimula pa lang ako magmaneho. So anyway, hindi siya masyadong umuulan kaya buti na lang no, smooth yung pagdadrive natin.
Eto nga pala yung pinick up ko na pinalaban ko sa laundry. Medyo kakaunti lang siya kasi meron pang another batch na ipapalaundry ko sa mga susunod na araw para iwas molds. Pagkatapos kong i-unbox itong pinalaundry ko, eto yung amoy na gusto ko sa mga damit ko. Unlike sa mga nasa loob ng closet na yan, medyo may kulog na no, yung amoy. So, kailangan talagang ilaba. Ang dami ko na nagawa ngayong araw na 'to, grabe 'no. Kaya it's about time na magpahinga na muna tayo. So nakita nyo, malamig, humahangin at umuulan ulit. Kaya it's about time to rest. And maaga pa ako bukas. So good night, thank you for watching and wet dreams.